mga ka-greenie, good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. Morning sun po, ayan, o tirik ang araw. Nagsisunbathing po ang aking mga succulents sa morning sun. And for today's video, my succulent is flowering now. So time to cut yung mga flower stalk niya. Pero bago yan, mag-harvest po muna ako ng seeds ng aking lalo cactus na color orange. Nakaraan, madami na po akong napulot dyan kasi naghulugan na sila. Orange, mabagal po yung aking red mellow cactus na mag-produce ng seeds. Mas marami po ngayon yung orange, ang dalawa na yan. Nung nakaraan, mas marami po ito. Ayan po yung aking mga succulent ngayon. Sabay-sabay po sila na flower. Ikakat ko po sila ngayon kasi po ang mga flowers ng succulent ay dapat nating tanggalin. Nagtatagal ang flowers ng mga succulent na yan. Weeks, meron namang 2 weeks, meron 1 month, depende po. Meron pong matagal sila bago malanta. Kagaya po nito, yan, nag-uumpisa na po siyang malanta. Nive, yan. Ito rin, pansin ko, parang more than 2 weeks or 3 weeks na yung mga flower stalk nila. Dahil po sa flower stalk na to, yung makapal na po yan. Kaya niya pong papayatin ang rosette ng ating mga succulent. Kaya po, pagkatapos mamulaklak ng ating mga succulent, may mga iilan po na namamatay sila dahil po kukuha ng flower stalk ang nutrients na dapat nakukuha ng ating mga succulent. Yung aking black prince, namatay po siya pagkatapos po niya mag-flower. Hinayaan ko lang siya before kasi po nagagandahan ako. Nung na-observe ko na namatay siya pagkatapos mag-flower stalk, tinatanggal ko na po yung mga flower stalk ng aking mga succulent kapag sila ay tinubuan ng flower. Pero pwede naman po silang magtagal ng mga 1 week, 2 weeks, basta po pag nag-flower na sila, kailangan po nilang tanggalin. It is always best to cut the flower stalk ng ating mga succulent kasi po pwede po silang magkaroon ng disease. Number 1 po sa kanila ay ang mealybugs. Ang mealybugs po kasi ay paborito na tirahan ay ang flower stalk. Number 1 po yan. Paborito po nila yan, no? Kasi matamis po para sa kanila yan. Gusto nila po sumisiksik. Food po nila yung flower. Ito yung Veyant ko. Medyo nag-umpisa na po siyang malanta. Ang kagandahan sa kanya, hindi po siya nilapitan ng mealybugs. Pero may mga langgam po na lumalapit na sa kanya. Lanta na po yung ano niya, yung flower niya. Pudpudin ko pa hanggang dito pa yung cut ko. Ayan. Para hindi po siya mamatay, agapan po natin. Naawa po ako sa black prince ko kasi ang ganda-ganda niya po, ang lago-lago niya pa. Gustong-gusto ko na nakikita na may flower stalk siya kasi sa observation ko, yung black prince ang may pinakamagandang flower stalk. Kaya natuwa po ako sa kanya nung nagka-flower stalk siya. Kaya ang tagal ko po siyang tinanggal. Nung kinat ko po siya, ilang araw lang po nakalipas, patay na siya. So ito yung aking moisle. Nag-start na rin po siyang mag-dry. Tanggalin ko na. Rare sila, kaya kailangan hindi po sila mamatay, hindi po sila lumisan sa akin. Maliliit lang po yung size nila. Ayan po, ang gaganda nila. Ang next naman ay si Snow Bunny. Nag-uumpisa pa lang mag-bloom yung kanyang flower stalk. Maliit pa lang po yung flowers niya, yung stem ng flower niya, nag-uumpisa pa lang.
Pero papatayin ko na siya, tatanggalin ko na para hindi po mangangayayat yung kanyang mother rosette. Ayan. Parang wala naman po siyang mealybugs. Thank you. May mga succulent po kasi kapag nag-flower stalk, talagang ang kapal-kapal po ng mealybugs. At ito raw ay si Aba Beauty. Ito may pinakamahabang flower stalk. Pansin ko rito, meron siyang mealybugs. Mga 1 o 2 At itong aking red lantern na nag-uumpisa din siyang mag-bloom, pero ikakat ko na siya bago ang lahat. Sorry ha, kahit maganda ka tingnan, red lantern, ikakat po kita kasi magkakasakit ka. Ito rin. Ayan. Para maiwasan po yung pagkapayat at saka pagkamatay ng ating mga succulent kapag mayroong flower stalk, much better po na i-cut po natin sila. Okay lang po yung flowers na yan. Maganda lang po sila tingnan, pero meron po silang bad effect sa ating mga succulent. Pahabol lang doon sa naunang 5. Ngayon ko lang napansin na yung aking super bomb ay namulaklak din. Kasi nung in-unbox ko siya, maliit lang po yung flower niya. Dito lang po. Mababa lang. Ngayon parang lumaki na siya, humaba na siya. Pero yung dito niya, patay na. Cut ko na rin. Kasi baka may mangyari sa kanya. Bago pa naman siya. Yan. At dito, 3 pa yung flowers niya talaga. Ayan po, ang ganda-ganda ng super bomb. Ito yung old ko na super bomb. Buti na lang, kinat ko po siya kasi ang dami niya pong mealybugs. Ayan po, ito yung mahaba na to, marami po. Ito, yan. Ito rin. Ito yung leaf niya na ito, pwede ko po siyang i-propagate. Ipatong ko po siya dun sa aking leaf propagation. Pag nag-flower sila, i-cut po natin. Ang ganda ng aking apricot. At yung mga mellow cactus ko, nandyan na po sila. Pinaarawan ko na po sila. Ito yung aking cristata. Hermes, yung LB. Nasa ibabaw po sila niyan. Dito ko po sila nilagay. At ang ganda po ng kulay nila ngayon. Ayan po. Nung in-unbox ko po sila, color green po sila, ganito po. Ngayon, medyo maganda po yung kanilang color. At saka ito po, yung aking cristata Hermes. Ang ganda po ng kulay niya kasi maganda po yung sunlight niya dyan. Tingin tayo. At ito yung aking mga Mirio. Ayan naman po sila. At ano to? Flower. Parang hindi ko siya nakita. Magda-dry na siya. Gusto ko na mag-pollinate ng mga astro or yung mga Mirio. Kasi hindi ko maabutan na nag-flowers para maka-germinate tayo ng seeds nila. Hindi ko alam kung palabas siya o dry na siya. Waiting na lang natin. Ito yung aking mga gymno. Nakakatuwa po. Ayan, meron na siyang isa. At makukulay po ang ating mga gymno dito. Ayan po. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, ornamental plants, cactus and succulent, please po, pa-like po ng aking video, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye bye po mga ka-greenie.